nagkakapuri. Bagong henerasyon ng lahing mabuti. Sa lahat ng mga kapatiran, maunawang kanyang kautusan, ipamana sa lahat ng saling lahi ng munting kawan. Nagpapasalamat kami sa'yo, Ama, nang walang hanggan, dahil sa iyong kagandahang loob sa amin at kabutihan na binigyan mo kami ng mga ngaral na may mabuting kalooban, at mga magulang na papatnubay sa amin sa daang bago. Aming lalakad. Katwiran, di masayod ng aming isipan, sa paninindigan dito'y may katarungan at pag-asa ng buong sambahayan, kaligtasan natin. Sana'y aapoy na parusahan. Nagpapasalamat kami sa'yo, Ama, nang walang hanggan, dahil sa iyong kagandahang loob sa amin at kabutihan na binigyan mo kami ng mga ngaral na may mabuting kalooban, at mga magulang na papatnubay sa amin sa daang bago. Aming lahat.
Magsitindig tayo mga kapatid. Tayo po'y dumalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, sa muling pagsapit ng mahalagang araw ng aming pagtitipon, naririto muli ang iyong mga anak, nagmumula sa iba't ibang mga dako ng aming mga lokal na kinaroroonan. Kasama din namin ang aming mga kapatid mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang kinaroroonan. Ngayon ay nakapanunghay din kasama sa diwa ng aming mga layunin na kami ay makapagparating ng aming pagkilala at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Nagpupuri kami, Panginoon, at lubos na nagpapasalamat sa iyong banal na kaitaasan, dahilan po, Ama, sa napakaraming mga kadahilanan na dumating sa aming mga buhay. Salamat pong muli, Panginoon, sa patuloy mong pangangalaga sa aming mga abang kalagayan. Salamat sa iyo, Amang Banal, sa pananatili ng aming mga hiram na buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay iniingatan pa rin at tinataglay ng bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagdating ng iyong mga pagtulong, ang lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na aming tinatanggap sa araw-araw at patuloy na tumutugon at tumutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat oras ng aming mga buhay. Na nagiging sapat ito, Panginoon, upang kami matulungan sa mulit-muling pangangasiwa ng aming mga material na kalagayan. Nagagamit namin ang lahat ng iyong mga biyaya sa pagtupad ng aming mga mabubuting layunin sa buhay, hindi lamang sa aming material na kalagayan, kundi lalong higit ay sa mga dako na may kinalaman sa pagpapaunlad at pag-iingat ng aming mga pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga araw na nagiging ligtas at makabuluhan para sa aming lahat. Ngayon ay inihahandog namin sa iyo, Panginoon, ang sama-samang tinig ng aming mga pag-awit, ang pananalangin ng aming mga puso, bunsod ng aming mga pasasalamat sa lahat ng bagay na naganap sa aming buhay. At ngayon ay gawin mong mabuting tanawin, Panginoon, ang pananabik ng aming mga kaluluwa, na sa araw na ito ay mabibigyan muli kami ng
May tumatawag sa'yo. Wait lang po. Baka putol. Nawala daw ang sound ng live. Ulitin ko po. Marami pong naka-online kasi sa atin. Saan tayo nagmula? Naputol ba yung panalangin? Hindi naman naputol ang panalangin, ano? Okay, medyo naputol po yung ating live. Anyway, hindi naman naputol ang pinagmumulan, ang original na pinagmulan ng panalangin. Dito po, diretso po yun sa langit. Kaya kahit po naputol sa inyong cellphone, hindi po naputol ang biyaya ng Diyos na darating sa atin. Ngayon po ay inaayos na. Magandang umaga pong muli mga kapatid. Sa bagong buwan ng Hunyo, taong 2026, unang paghaharap po natin dito sa buwan na ito at ang ating pong paksa gaya ng aking nabanggit doon sa naputol nating sound. Ito po ay review gawa po ni kapatid na Danilo Santiago, ang ating late elder brother Danilo Santiago, mula sa lumang paksa na ginawa naman ni dating kapatid Abelino Santiago sa kanyang panahon. Nagpapatunay na ang paksang ito ay bahagi ng mga orihinal, mga doktrina na ipinatutupad ng Diyos sa kanyang mga anak noong unang panahon pa. Ibig sabihin, hindi naman kung mo luma ay matanda na yung paksa. Ibig sabihin, ito po ay talagang continuously working. Bawat panahon ay sinusunod po natin yung paksang ito, kinikilala natin ang pamagat kung bakit ang tao ay nilalang na mahina o marupok, kaya nagkakasala. Kung ano ang dahilan, bakit natin ito pinag-aaralan, mamaya po natin maiintindihan. Bakit nga ba kinikilala, ipapaliwanag ng Biblia, na tayong tao, from the start, from the beginning, ay tayo walang alam, marupok, wala tayong maipagmamalaki. Hindi ka makatatayo at makatitindig na magsasabing hindi mo kailangan ng Diyos. Ikaw ba gumawa sa sarili mo? Hindi din naman. Marami kasing tao na nabubuhay kapag maraming pera, kapag maganda ang trabaho, may mga negosyo, ang nagiging estilo po sa buhay ay para bang kaya mong mabuhay ng walang Panginoon, na lahat ng bagay ay kaya mong bilhin ang sarili mong salapi. Anyway, ngayon po ay patutunayan at babasahin po natin mula sa Biblia na tayo po palang tao ay walang maipagmamalaki. Darating ang panahong kakailanganin mo, luluha ka ng dugo at ikaw ay mananalangin, hihingi ka ng tulong sa Diyos na dati-rati hindi mo pinapansin. Nung panahong malakas ka ay hindi mo naaalala. Ibabalik tayo ng paksang ito mula sa kung saan tayo dapat magsimula. Dapat nating makilala na ang tao ay mahina, marupok, nangangailangan tayong manalangin, hindi natin hawak ang environment, ang pagdating ng mabuting kalikasan, ang pagkakaroon ng ligtas na mga kapaligiran ay hindi natin naisasagawa according to by our own means, kundi ito po ay inihahanda ng Diyos ang ating payapang mga tinitirahan, ang mga lugar na ating pinatutunguhan. Nagiging ligtas po tayo dahil sa pagtulong at biyaya ng ating Panginoon. Hindi po kaya tayo ay naliligtas ay dahil sa sarili lang nating pag-iingat. Yun po ang ating pag-aaralan. Unang talata. Nababasa rin ba nila, Brother Ayan? Ano ang katunayang ang tao ay ginawang mahina at marupok? Walang taong pinanganak agad ng matalino na agad, matibay, hindi marunong magkasakit, hindi kailangan ng Diyos. Basahin po natin Roma 6:19.
Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Ang nagsasalita po si Apostol Pablo, ang kinakausap po ay mga kapatid sa lokal ng Roma. Let us remember, yung lokal po na ito, nasa Rome, Italy. Ang pinagmulan po ng Iglesia ng Diyos ay nasa Israel, malayong distance. Si Pablo po ay nakarating sa Roma upang kanyang turuan ang kanyang mga naging kakilala at kamag-anak doon. Pero originally, si Pablo po ay lahi ng Israel. Ngayon, kung nga ang Roma, sinakop ang Israel, continuously sa paglipat ng panahon, nahawa na rin yung taga-Roma na matutuhan yung iglesyang muling pinopromote ng ating Panginoong Jesucristo. Pero during that time, ang religion po ng pagsakop ng Roma doon sa Israel ay yun ng relihiyong pagano. Nagtuturo na po sila doon ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngayon, si Pablo po, nagpunta ng Roma at sinisikap niyang maituwid ang relihiyon ng mga tao sa Roma na sumasamba rin sa mga Diyos-Diyusan. Ngunit ng mga panahon na yun, hinahabol sila, pinapatay, binubugbog. Kaya nga ganun na nangyari sa kanya nung lately, napugutan din po siya ng ulo o napatay sa pamamagitan ng parusa ng pamahalaan ng Roman Empire. Kausap ni Pablo ang mga kapatid sa lokal ng Roma, ang sabi, ako anyo ay nagsasalita ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Kasi po nakikita niya yung mga kapatid, marupok. Matibay lamang ng 2 linggo, 2 buwan, sumusulpot sa pagsamba, ngunit dahil nga po sa karupukan, dahil sa katamaran natin, paminsan-minsan nakakaranas tayo ng pananamlay, tila baga nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos, kung ano po yung kaugalian nating tao, kaya tamang-tama po yung sinasabi ni Pablo, ang kaugalian ng tao maging tamad, maging marupok, maging mahina. Kung hindi ka pa minsan magkasakit, hindi ka babalik sa Diyos. Patawad na po Panginoon, siguro po yung inyong pinarurusahan, kaya binigyan mo ako ng sakit, bla bla bla. Di ba? Ganun po tayo, mga tao. Anyway, hindi po yan para sa lahat. Ituloy po natin, sapagkat kung paanong inyong inihahandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalot lalong kasamaan. Kalalim ano. Abogado po kasi si Apostol Pablo. Ang ibig sabihin niya diyan, inihahandog ang lahat ng sangkap ng iyong katawan. Di ba pag tayo nagkakasala, halimbawa, nangupit ka ng 10 piso, ang ginamit mong sangkap ay kamay, pero lahat ng sangkap ng katawan mo damay. Nanipa ka ng tao, ginamit mo yung paa, napatay mo yung isang matanda. Ang sangkap na ginamit may paa, pero lahat ng sangkap ng buo mong katawan, damay. Naging masama ka, naging makasalanan ka. Ang buo mong pagkatao ay nagiging marupok. Yun lang ang ibig sabihin, ang haba nung display ni Pablo, ganun siya mag-type. Kasi siya, writer siya, kumbaga sa libro Hindi lahat tayo kayang magsulat ng maganda. Si Pablo, may konti lamang sasabihin, nakahalayhay na maganda. Ano sabi niya? Sapagat kung paanong inyong inihahandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan. Ano ibig sabihin? Yung katawan mo, dahil sa katamaran mo lang, antok na antok ka lang, hindi ka nakasamba, buong katawan mo nagkasala. Dahil ang unang nagkasala lang, yung mata ayaw dumilat. Di ba gano'n yun? O minsan medyo masakit ng konti yung lulod, parang hindi ako makalalakad sa na ako sasamba sa 1 buwan na. O nadamo yung buong katawan. Tama yung sinasabi ni Pablo. Yung ating sangkap nagiging involved, nagiging alipin ng karumihan at ng kasamaan. Gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Kung paano raw ang katawan natin, lahat ng sangkap natin ay nai-involve sa kasamaan, kapag kumilos ang isang bahagi, ngayon naman daw bumawi tayo. Bumawi kayo mga kapatid. Ang inyo ding lahat ng sangkap ng katawan ay, ihandog ninyo na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Ano ibig sabihin nun? Bumawi. Pagka may time na parang feeling mo sinisipag ka, parang feeling mo ay you are very well blessed, pinagpapala ka, sulitin mo. Gumawa ka ng mabuti. Lagi kang magpakita sa Diyos ng mga bagay na ikapupuri niya at pupurihin ka naman
ng Diyos din naman, ng Diyos din sa ika nga ay iyon ang magiging gantimpala mo sa Panginoong Diyos dahil nakita kang nagiging masigla sa gawain. Ano pa ang isa pang talata? Job 8:14 hanggang 15. Next. Basahin po natin. Hindi po tayo napuputol. Na ang kanyang pagtitiwala ay napaparam. Sino po ang tinutukoy ni Job? Si Job po ay isang propeta, panahon pa ng lumang tipan. Ang kwento ni Job ay kamangha-mangha rin, walang trace. Para siyang si Melchizedek na wala siyang trace ng lahing pinagmulan. Hindi po siya kamag-anak ng mga Israel. Out of nowhere, biglang may lumabas na propeta Job. Ang kwento niya, propeta Job, ang sumulat din po niya si Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio, mga bilang, si Moises po sumulat. Plus, pati itong aklat ni Job ay isang kwento ng isang propeta na hindi kamag-anak ng Israel, ngunit isa siyang propetang nagsilbi sa Diyos na may katuwiran at ang nakakakilala lamang sa kanya ay si Moises. Sabi ni Job, tayo raw mga tao, minsan may tiwala, minsan napaparam yung tiwala. Parang kandila. Minsan maganda ilaw, minsan namamatay. Ang tao daw, ang tiwala natin ay mapaparam. Parang ikaw, parang ako, parang tayong lahat. Minsan ang ganda-ganda ng mood natin. Minsan naman nawawala. Ganon daw talaga ang tao. Kaya nga ang paksa natin, tayo nilalang na mahina, marupok. Ano ngayon gagawin natin? Kinakailangan alam mo. Kailangan ay kaya mong basahin ng iyong sarili. Na huwag kang papayag na habang buhay ka ng mahina. Bumangon ka, gumising ka, bumawi ka. Sabi nga ni Pablo, kung dati ang galing-galing mong gumawa ng kamalian sa Diyos, ngayon habang may buhay ka't malakas, bumawi ka. I-involve mo ang buo mong sangkap, ang iyong buong sarili sa pagbangon at pagpapakita ng kabanalan. Sabi ni Job, ang ugali ng tao napaparam, lalong-lalo na ipagtitiwala. Ang kanyang tiwala ay isang bahay gagamba. Sapot. Alam naman natin sapot ano, kahit pa yung sapot ng totoong gagamba, medyo matibay-tibay yun eh. Yung gagambang bahay, medyo wala na kaming nakikita ngayon eh. Nung araw, nung kami mga bata, mayroong mga gagambang bahay, kulay gray yun. Ngayon siguro dahil dulot na ng mga ini-spray natin, sa loob ng bahay, sa labas, wala nang gagambang bahay. Not even di gagambang totoo, napakadalang na rin makita. Dati-rati kapag month of August, ayan mga bata, pinaglalaroan yung labanan ng gagamba. Kami po ng mga kabataan. Ngayon, wala na pong mahuling gagamba. Para daw sapot ng gagamba ang ugali ng tao. Totoo po ba yun? Sa atin ay mararamdaman din natin yung kung marunong tayong umamin. Although there are those persons na hindi marunong umamin ng pagkakamali. From the start, lagi siya tama. Meron pong ganon. Pag ikaw ay taong at the end of the day, nakita mo yung kalokohan ginawa mo ng umaga, ay naisip mo ng hapon na parang ako mali. Maganda yung ganon. Huwag mahihirati na tumanda ka na at ikamamatay mo, lagi pang ikaw ang tama. Busit na sa iyo lahat ng kapitbahay mo dahil ang nakikita nila wala nang nanalo sa iyo, puro ikaw ang tama. Next, sabi ni Job, siya, sino yung siya? Tayo po yun, yung tao. Ang tinutukoy ni Job ay tao. The real normal person. Siya ay sasandal sa kanyang bahay, ngunit hindi tatayo. Siya ipipigil na mahigpit dito, ngunit hindi bago mo ilipat. Di ba ganun tayo? Pag nasa sarili kang tawag dito, isa may boxing pag doon mo ginanap sa lugar mo. May tawag doon eh. Pag ginanap mo doon sa lugar, parang malakas na loob mo, mananalo ka. May tawag doon, nakalimutan ko eh. Home court decision. Pag nasa sarili mo kang teritoryo, pala territorial. Ang lakas ng loob natin, ano? Pag nasa bahay ka't nasandal,
okay dito sa pinagawa kong bagong kwarto, may aircon, I have all my necessities in me. Para bang walang babangga sa akin pag nasa sarili kang bahay. Sabi dito, ang taong mayabang pag nasandal sa bahay, hindi siya tatayo. Kasi malakas ang loob niya eh. You have all your needs, medicine, money, may ulam ka, may internet ka, lahat-lahat, may katulong ka. Ganong kalakas ang loob ng tao pag nasa bahay. Pag sandal niya, panatag siya. Pero pag nasa malayo tayo, di ba, nakakainip, homesick. Nung kami nasa Japan, 2 araw pa lang, gusto ko nang umuwi. Namimiss ko yung aking tuta na lagi kong katabi pagtulog. This is the normality ng tao. Tama si Job. Tayo mga tao, basta nasandal sa bahay, panatag, parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Dahil pagtingin mo sa lalagyan ng bigas, may bigas naman, may ulam naman, aanin mo ng Diyos. Kaya pagtatayo, siya ay pipigil na mahigpit dito, ngunit hindi na, where is the continuation? Hindi siya mamatigas. Ibig sabihin, at the end of the story, hindi ka pa rin makapagmamalaki sa Diyos. Kahit feeling mo ay ikaw ay sapat na, may access ka sa lahat ng pangailangan, pero ang totoong buhay natin, hindi natin mabubura na hindi pa rin tayo makapagmamatigas sa kung sino'y lumikha sa atin. Bakit? Sinong makapangyarihan, sinong mayayaman, ang hindi unti-unting namamatayan ng kamag-anak na malapit ka na, di ba? When we were still on our elementary years, naalala ko kasi pag nung grade 2 ako, ganyan, buhay pa lahat ng kamag-anak ko. Pero hindi pala, inabutan ko na yung mga lola ko sa Santa Maria, tapos may lola kami dito sa Sabang, yun na nga pala, yung puro parehas na silang bedridden. Tapos, nawala na yun, siyempre lalaki ka. Nung kami high school, kahit saan ka tumanaw, buhay lahat ng uncle mo, buhay lahat ng tita mo, ang lolo mo buhay, ang lola mo buhay. Hindi ko na nabutan yun sa side ko sa mother eh. Pero ma-experience mo, habang lumalaki ka, andun yung saya, kasi kompleto pa kayo. Pero pagdating mo ng 40 plus, unti-unti nang nauubos ang iyong mga kamag-anak. Isa-isang nagkakalaglag ang iyong mga amain, ang iyong tiyahin, nauubos na, patay na lolo't lola mo. Ang magulang mo, pag naging 50 ka na, magulang mo, mauubos na rin. Mga biyanan mo, mauubos na rin. Until mararamdaman mong tila hinihitit ka na ng magnet na malapit ka na. What is my point? Sabi dito, pumipigil tayong mahigpit sa ating karangyaan. Feeling mo, wow, sarap ng buhay ko. I have all my needs, my necessities in me. Lahat ay na-comply mo, lahat ng pinapangarap mo, nakuha mo. Pero, hindi ka naman makawala sa katotohanan ng mamamatay at mamamatay ka rin. Katulad ng mga kamag-anak mo na nauubos na. What is my point again? Kahit paano gawin mo, pag nagpabaya ka, hindi mo inintindi na may Diyos na lumikha sa iyo, kung paanong lahat ng mga tao ay namamatay din naman, napakasaklap na magiging kamatayan mo. Isa kang taong mamamatay ng walang malinaw na patutunguhan sapagkat hindi ka nagtanim ng paglilingkod sa gumawa sa iyo, sapagkat hindi ka naniniwala na may gumawa sa iyo. Di ba minsan sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, marami tayong ginagawa, pero kahit paano gawin mo sikap, nagpe-fail pa rin sa dulo. Pine-perfect mo minsan yung lasa ng kaldereta. Titimpla mo, 10 times mo nang inuulit, hindi mo matsambahan yung lasa ng kaldereta doon sa pinupuntahan mong restaurant. May dinodrawing ka maganda, hindi mo ma-perfect, nagkakamali. My point is, tayo abot na nga ang sikap, may plano na nga, 3 na kayong gumawa ng building, bumabagsak pa rin. Ano pa tayong perfect tayo? We have all our vital organs, may utak tayo, tapos sasabihin mo, walang gumawa sa atin? Nakakapagtaka naman yon.
Tayo nga hindi natin gumawa by our hands ng isang simpleng manika na yari sa kamatsili. Hindi mo nga kayang gumawa ng magandang manika na tatabtabin mo lang gamit ang kampit sa kamatsili. My point is, walang bagay na narito sa mundo na walang gumawa. Lahat sa atin may gumawa. Even ikaw may gumawa sa iyo. Luko-luko ka lang talaga na hindi ka naniniwala na may Diyos na gumawa sa atin. Some people like us ay ganon ang pananaw. Walang Diyos. Hindi ko kailangan manambahan. Hindi ko kailangan ng relihiyon sapagkat ako'y hindi naniniwalang may Diyos. Hindi totoo ang bayang banal. Hindi totoo ang impyerno. Yun po ay mga katwirang balbal. Katwiran ng ating mga kababayan na ating nakikita sa kapaligiran na wala nang patumangga, wala nang pakialam sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung bahaging kahinaan ng tao. Dito na involve yung ating paksa na ang tao, hindi lamang tayo, lahat ng tao sa buong paligid, mahina at marupok. Ngunit ang pagkakaiba natin, ang pagkakaiba ng lingkod ng Diyos sa IDBCJ, mahina man tayo, subalit tayo nagsisikap na maging malakas sa pananampalataya. Tuloy natin ang pagbasa, Unang Hari 8:46. Sabayan niyo po ako sa pag-intindi sa talata. Sabi, Unang Hari, kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na hindi nagkakasala, yung open and close parenthesis. Unang Hari, si Saul yun, Unang Hari. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, halimbawa daw, may taong nagkasala laban sa iyo, sapagkat wala naman taong hindi nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na ano pat sila'y dalhing bihag sa lupain ng kaaway, sa malayo o sa malapit. May continuation yon. Actually, merong ang completeness niyan, completion ng thought, nasa dulo. Pero ang pinapakita lang dito, ito lang. The open and close parenthesis na ang tao, walang tao na hindi nagkakasala. Lahat tayo. Hindi tayo pwedeng magyabang na, Panginoon, I praise you, I thank you, sapagkat kahapon, buong maghapon ako hindi nagkasala. Napaka-very good ko po. Mali yun, nagyayabang ka sa Diyos. Walang tao na hindi nagkakasala. Marupok tayo. Next, Ecclesiastes 7:20. Ano naman ang ating mabasa? Sabi dito, tunay na walang matwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Even yung mga nagpapakabanal, tayo, nagkakasala pa rin. Kaya nga sabi ng Iglesia ni Cristo, si Cristo daw ay tao. Pag sinabi mong tao si Cristo, nagkakasala si Cristo. Ay sabi sa Biblia, si Cristo ay panganay sa lahat ng nilalang. Tao lang ba nilalang ng Diyos? Yung sanlibutan, mga planets, moon, itong all of the things in the universe, ginawa ng Diyos. Pero prior to that, nauna muna niyang ginawa si Kristo. Sa pinakahuling araw ng creation, bago siya mamahinga ng ikapitong araw, sa ika-6, ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao. So, ibig sabihin, pang-6 na araw pang nilikha ang tao, nauna pa'y pusa, nauna pa'y kalabaw, nauna pa'y isda, nauna pa yung punong nara, kaysa gawin ng tao, pero kausap na ng Diyos si Kristo. Therefore, let us have this conclusion, hindi lang conclusion, ito factual theory, ika nga, na since kausap na ng Diyos si Kristo, hindi pa naman nililikha ang tao noon, ibig sabihin, si Kristo ay hindi tao. Naging tao siya dahilan sa purpose. Kasi mangangaral ka sa lupa, wala kang katawan, di natakot yung mga aaralan mo. By necessity, kailangan siyang sumakay sa isang katawan, pero hindi siya talaga originally tao. Before pa magkaroon ng tao, si Kristo ay existing na sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi dito sa Ecclesiastes, ang tao nagkakasala yan kahit na pagka tuwid-tuwid pa.
Di ba nung kailan nasama sa scandal yung Father Flavi na dati raw drug addict, kaya pala, anyway, hindi pa naman natin sinasabing tama. We still have this investigation, kaya nga gusto natin tuloy-tuloy investigation. Meron kasing pumipigil sa investigation eh. Yung ibang tao naman satisfied na hindi na iniimbestigahan kung saan napunta yung nawawalang pera ng Pilipinas. Meron naman the other part is gusto nilang imbestigahan para malaman. Nasabit daw pala, pinadalan daw pala ng mali-maliit lang pera itong Father Flavi na to. Kaya pala, and even lahat ng party list ng mga NPA ay nakasapuraw. So anyway, nandun tayo sa gitna na hindi natin alam kung tama o totoo kasi nga may investigation. Pero hindi pwedeng walang lumakaw ng pera. Ang pera ng bayan ay nawawala, kaya meron talagang lumakaw. Pero hindi sapat na sabihin mo, hindi totoo yan, scripted yan. Nasaan yung pera? Nawawala. So nandun tayo sa linya na meron talagang balbal na gumagawa. Alam nyo, kahit hindi makulong, kahit hindi malitis, yun lang mautot ka sa jeep, loob ng jeep, at narinig at naamoy ng mga kabarangay mo, malaking parusa na sa iyo, hindi mo na makakalimutan yun eh. Yung pang ma-involve ka sa buong mundo na nasama ka na nakatanggap pala ng maleta, baka kahit sa apo ko, hindi ko maipapaliwanag yun kung totoo ba o hindi. Hanggat maaari naman kung malinis ang buhay mo, hindi ka ma-involve sa anumang mga sit-sit na gano'n eh. So, ibig sabihin, kaya may usok, may possible na apoy. Kaya kung nire-relate yan mga kapatid, yung mga ayon pare, kaya palang ngak kayo nakatanggap daw ng maleta. Sabihin mang scripted, sabihin ng hindi totoo o hindi, mas masahol pa yung nabalita kang gano'n kaysa natay ka sa salawal sa loob ng jeep. Nung college kami, meron ako experience na gano'n, nakaupo ako sa gilid ng gate. May magandang babae, dalaga, estudyante, kasama ko rin yung estudyante. Ang ganda ng mukha niya. Tapos umiiyak siya, lumalabas papuntang gate. Sapagkat siya pala yung nag-LBM. Nag-LBM siya, lumabas sa hita niya, lumabas siya ng classroom. Naiyak na siya kasi hiyang-hiya na siya siguro sa kaklase niya. Nakita ko, naawa naman ako sa babae kasi ang ganda niya. Tapos siguro hindi napigil. Pangit nung natin, baka may kumakain, alam mo siguro kumakain. Pero I am just stating this kasi true to life story. Di gano'n na nga. Sa halip na ako'y maawa, sa halip na ako'y pagtawanan kay babae, naawa ako. Kasi sumakay sa tricycle, nakatulari sa hita yung Iisipin mo ngayon, from that moment, hindi na siguro bumalik yung babae na yon. Kung ikaw yon, mahihiya ka nang pumasok. Baka magbakasyon ka na muna ng buong SEM, mag-enroll ka, hindi na sa school na yon, sa ibang school ka na probably mag-enroll. Dahil saan? Sa kahihiyan nung nadumi ka sa hita, hindi mo naman sinasadya. Kaya yung tinatawag na pagkakamali o yung mabalita ka, may kapintasan ka, normal yun sa tao. Walang taong perfect, na magaling, maayos, maipagmamalaki. Lahat ng tao mayroon tinatawag na imperfections, kapintasan. Dapat ay alam mo yon. Baka naman si ikaw itong lahat na lang ay hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan ng ibang tao, hindi mo kailangan ng kaibigan, hindi mo kailangan ng napagtatanungan dahil akala mo ikaw na pinakamatalino. Hindi mo kailangan ng Diyos sapagkat you have all the means para gawin ang lahat ng bagay. Yun lang po ang nilalaman ng ating paksa. Then, dako na po tayo sa ating mga pagpapatuloy, kaunti na lang po ito. Bakit kaya tayo ay nilikhang marupok? Bakit hindi na lang tayo ginawang malakas agad para wala nang kinikita yung ospital? Bakit hindi na lang tayo ginawang matalino agad para wala nang teacher na magtuturo sa paaralan, wala menos sa gastos, wala ka nang ipapatay yung paaralan, wala ka nang susweldo ang teacher, sapagkat ang bata pag pinanganak pa lang, magaling na sa arithmetic. Bakit gano'n ang gawa sa atin ng Diyos? Mahina agad. Kaya ka lang lalakas sa pagsisikap na mag-aaral ka, aalamin mo ang lahat ng punot dulo ng mga bagay-bagay. Bakit hindi na aksidenteng merong kaagad na pinanganak ay merong matalino? Kundi lahat ay nagsisimula sa walang alam. Napaka-perfect. Kasi kung walang Diyos, bakit lahat na tao ang paa nasa baba? Lahat ng ulo nasa taas. Lahat ng tenga parehas ang pwesto. Lahat tayo. Kung walang Diyos,
Kahit paano naman, matsambahan na magigising ka na ang kilikili mo nasa nguso. Kasi walang Diyos eh. Diba? Kung walang Diyos, baka mamaya isa kang taong nagising na ang puwit mo nasa bunganga. Pero dahil tingnan nyo ang ating mga kalagayan, lahat tayo ay nakaayos, naka-organize ang lahat. Even to the point na hindi tayo pinagmukha-mukha ng Diyos. Kasi ba't ganon? We have our own uniqueness. Kasi kung magkakamukha tayong lahat, napakahirap magkakapalit-palit kayo ng asawa. Diba? Sa ganong bagay lang, ang tali-talino ng Diyos. Alam, kahit sa thumb mark, iba-iba tayo. Even na tinatawag na identical twins, hindi sila talaga tunay na magkamukha. Si Manny Pacquiao, kilala niya kung sino yung asawa niya eh. Kasi kambal yung asawa niya. Pero sa ating ordinary, parang walang pinagkaiba. So, ganun po yung part of the wonders of God kung may kinikilala kang God. Kung wala naman, i-explain mo ba't ganito ang buhay ng tao? Bakit ang tao ay ganito ka-perfect? Ang itsura. At meron pa, Gawa 17:26. Basahin po natin. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa. Ito pa, yung our own destination, our own perimeters, kung saan bansa. Binigyan tayo ng kanilang bansa, own language, itsura. Ang itsura ng Pinoy, iba sa itsura ng Hapon, iba sa itsura ng Amerikano. Dapat nga, puro Amerikano na lang ginawa. No? Gagandang lalaki ng mga Amerikano. Yung mga Bombay, parang isa bakat, puro matangos ang ilong. Ang galing ng pagkakagawa sa Bombay, napansin nyo, halos magkakahawig. Parang ang daling gayahin ng isang tao. Hindi na mahihirapan si Paulo yung nasa Itbulaga, napakarami niya nagagaya. Pag sa India ka, sa Bombay ka manggagaya, na konting ganun lang kamukha na. Walang pango sa Bombay. Tuloy natin. Nakasulat sa Biblia na pinagbukod-bukod tayo ng pwesto ng Diyos para wag mong pakialaman ang bansa ng iba, wag mong panghimasukan ang pag-aari ng iba. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at mga hangganan. Ano ba yung hangganan? Boundaries. Pinaghati-hati tayo ng dagat. Diyan ka. Diyan ka, diyan ka, dito ka. Ang language nyo hindi pwedeng iisa. Iba-iba kayo ng language. Ikaw ay Hapon, ikaw ay Czech. Pati alphabet, iba-iba. Ang Russia, matutuwa ka. Pag gano'n ang sulat. Mayroong mga bansa na pag ganyan ang basa eh. Sa Bahara, pag gano'n. Ang Hebrew, gano'n din. Konti lang tayong ang alphabet natin ay yung ABCD. Marami, pati yung Korea, Japan, nakala mo magkamukha. Hindi, iba-iba din yun. Nung nasa train kami ni Brian sa Japan, nag-explore kami dalawa, ang galing nung challenge na kakausapin. Yung mga Hapon na, walang kahit yung mga bata, wala silang hilig sa English. Hindi sila marunong mag-English. And therefore, we will have this challenge. How would you say na teach us how to buy ticket yung ticket ng train. Malaking tulong si GPT. Sabi ko kay GPT, ipag-type mo ako ng alphabet yung alphabet ng Hapon na sabihin mo ay we are Filipinos, turuan kaming bumili ng ticket. Kasi yung pindutan sa ticket, Japanese din. Walang English. Hindi nga sila magsasalita English, susulatan pa ng English. So lumabas, sabi ni GPT, ching chong chai, ching chang chong. Yung mga salitang gano'n, parang gagambang patay yung paa. Tapos pinakita ko, excuse me, we are Filipinos. So sabi no, arigato na. Punta doon sa Tapos tinype niya, nag-type, binigay ko sa kanya yung nag-type siya eh. Tapos para malaman ko saan kami pupunta. Nagkaroon kami ng usapin. Alam ko ang tinatanong niya, where will you go? Hindi niya kayang sabihin, brabarat, guru-guru. Sabi ko kay GPT, sabihin mo sa kanya, papunta kami ng Yokohama. Labas na naman kay GPT. Basta, okay.
Sarudo. O, tapos binigay sa amin ticket, pasok na kami. Ang nangyari, nagre-rely lang kami sa cellphone. Nalobat kami parehas. Parang sa LRT, mga 7 station yung dadaanan mo. Tapos nakita mo na yung Yokohama, station lang yan, may building pa kami pupuntahan. Ito na naman challenge. Buti na lang maraming 7-Eleven sa Japan. Maraming 7-Eleven. Ang mga tindero, puro Bombay. Do you know why? Maraming Bombay sa Pilipinas, nagpa 5-6. Sa Japan, maraming Bombay. Alam niyo kung bakit? Mostly sa Japan ay Buddhist. Buddhismo ang kanilang religion. Nung araw, akala natin yung Buddha ay Hapon. Merong malakit yan na kalbo. Ang mga Buddhist countries, Malaysia, Thailand, Singapore, China, Japanese, Korea, hindi lahat meron ng konti. Most of the Japanese ay walang Diyos, walang religion. Nature ang kanilang pinapanginoon. Ba't ko nasabi? Maraming Bombay doon. Alam niyo kung bakit? Si Buddha pala, si Siddhartha Gautama yata yun, ay originally isa siyang Indian. Si Buddha. Nakalbo lang siya, kaya mukha siyang Hapon. Ang nag-originate ng Buddhism ay isang Bombay. Na baka nagpa 5-6 nung araw yon. Na ituro ngayon sa Hapon. Kaya pag Bombay ka at nagpunta ka sa Japan, para tayong yung feeling natin na kung paano natin i-entertain ng Amerikano, sukdulan na lang lumuhod ka. Ibang usapan na to, kanon na to. Di ba? Sumusuko tayo sa Amerikano eh. Sa Japan, pagka Bombay ang nandoon, mataas ang tingin nila. Mga naghahanap ng trabaho, employed agad. Yung mga trabahador sa restaurant, 50% o 60% Bombay, Indian, sa mga 7-Eleven. Di tuloy ko kwento, hahaba. Bumili kami ng battery pack. Ito na naman ang challenge. How would you say to a Japanese without saying in English, I want to buy a battery pack? Puro ganun. Hindi ako makapag-GPT kasi wala nga akong baterya eh. Humanap na lang ako. Here. Doon nagtapos. Tinuro na naman sa amin. Ina naman challenge. GPT na naman. We want to go to our hotel. The name of our hotel is like that. Hanggang sa nung magagabi na, nakarating din kami sa building. What is the relation of that in our topic? Ito pala. Yung differences natin, boundaries, hindi ka ba nagtataka? Pag isa kang taong wala kang malang pinagtatakahan, bakit kaya tayo ay iba-iba itsura? Yung Amerikano, puro magagandang lalaki, magaganda, mapuputi. Pagdating mo sa Africa, puro maiitim naman. What is the reason of that? Para daw magtaka ka na siguradong hindi pwedeng walang gumawa sa atin. The reason is upang ating hanapin ang Diyos. Upang ma-realize mo, siguro nga may gumawa sa atin. Kasi sino gagawa nung? Yung Amerikano, pag pinanganak, matangos ang ilong. Pag naging asawa ng Amerikano yung Pilipina, kahit pangu yung Pilipina, there are 60% na chances na yung anak nila ay matangos ang ilong din. Pag matibay-tibay yung dugo ng Amerikano. Pagtataka mo sa Japan pa rin, 100% ng Hapon, puro sakang. Pag pinatayo mo sila, lulusot ang bulo sa gitna ng binti. Dahil ang binti nila ay, sino yung artistang babae na sakang? Si Mary Walter. Ay, hindi yata, matanda na yun eh. Ganon sila. Pagtataka mo, ba't ganon? Hindi ba pwedeng maiba na may Hapon naman na diretso ang binti? Pero lahat ng puntahan mo, lahat na makita mo, they are very proud na sila'y, hindi naman siguro, paano ko nasabing proud? Kasi hindi na sila nahihiya, basta naka-short pa, puro sakang. Bakit ginawa nung gumawa? So maiisip mo nga, may gumawa siguro sa atin. Hindi pwedeng wala. Iyon ang sagot. Upang ating hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa,
sa atin. Normally kasi ang tao hindi naghahanap, hindi nagtataka. Hindi ka nagtataka na bakit iba itsura ng mga halimbawa Arabo, iba itsura. Yung atin na lang mga kababayan, mga Aitas, di ba? Iba itsura nila. Bakit may mga hayop gumagalaw, buhay? Paano kaya kung pinanganak ka, isa kang aso? Yung mga realization na ganon, pag wala kang ginagawa, paano kaya kung naging manok ako? Tapos bigla kang tinirador ng bata, patay ka agad. So bigla ka ngayong manginginig na, buti na lang, Lord, bigla kang magkaka-Lord. Pag ikaw ay biglang tinubuan ng takot, bigla kang magkaka-Diyos, sasabihin mo, thank you, Lord, ginawa mo kong tao. Kasi kung naging baboy ka, ang baboy, alam mo, pinakamalungkot na nilalang sa balat ng lupa. Aalagaan ka. Hindi ka magtatrabaho, pakakainin ka. Lilinisan ng kulungan mo, paiinumin ka. Tawag dito, talagang makakaranas ka ng wagas na pagmamahal. Pero at the end of the 4 months time, kakatayin ka. Papaluin ka pa ng tubo. Iba, kinukuryente, sinasaksak. Kaya napakahirap. Kaya may batas sa Pilipinas na yung bawal ng katayin ng kalabaw, pero hindi pa rin nangyayari kasi hindi naman pinakikita. Hindi pinakikita ng taong kinakatay. Everyday, meron pa rin karne ng kalabaw na nakabenta sa palengke. Ano yung value, ba't ko sinasabi? Ang kalabaw kasi pinakakawawa naman. Kung ang baboy ay pinakamalungkot, pinakamaganda buhay, ang kalabaw naman, kakawawain ka muna ng magsasaka ng 25 taon, pag-aararuhin ka. Ang lahat ng anak ay napagtapos na ng pag-aaral dahilan sa pag-aararo mo. Pag matanda ka na, ibebenta ka ng 25,000 para maging bulalo. Kakatayin ka. Yung ibang mga hindi mo pagmahal sa hayop, kayang-kaya nila na benta mo, lumuluha yung kalabaw. Kasi may isip din yan. Hindi kaya pwedeng, wag nang panghinayangin, hintay mo na lang mamatay, libing na lang. Yun ang nasa advocacy ng ibang Pilipino na kaya nga may senador na sumulat ng batas na bawal ng katayin, and that was when he was still at Senator Joseph Estrada. Yun lang ang kaisa-isang batas yata niyang nagawa eh. Hindi ko lang alam, marami naman siguro. Pero isa yan sa mahalaga na pinagbawal na katayin ng mga kalabaw. Marami namang tao matatakaw pa sa bulalo kung ano pa yung hita ng kalabaw saka pinusto Let us go back to topic. Bigla mo ma-realize na, thank you Lord, buti na lang hindi ako naging kalabaw. Kasi after 30 years, magiging akong bulalo. Di ba kayo naawa sa lahat ng nangyayari na yan? At maging katuwaan mo na kasama ka sa nilikha. Kung naniniwala ka ngayong siguradong may lumikha sa atin, magpasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay naging tao. At kumilos ka, magpakita ka sa Diyos ng pagpapasalamat. Sapagkat pag ikaw ay dumako na sa panahong malapit ka ng singilin, mahirap na magbanal-banalan pagka ikaw ay kung kaya lang isusyot na lang sa lungga, merong ganun nung araw hindi naman pinapansin, pero pagka yung may sakit na ipatatawag ka, baka po pwedeng pa-bless yung aming kamag-anak, blah blah whatsoever. Pangit yun. Kailangan pag malakas ka, habang malakas ka, doon ka magpakita sa Diyos ng kabutihan. Hindi yung kailangan hindi naman siguro tama mali yun kung yun na lang talaga yung chance. Wala namang mali sa paglapit sa Diyos. Pero kung kaya mong ngayong bata pa lumapit ka na, kaysa sa 87 years old ka na, 2 araw na rin, shoot ka na sa hukay, saka ka pa nagpatawag ng ministro dahil gusto mong magsisi. Napakapangit nun. Pero sa Diyos yun, okay yun, kasi at least lumapit ka. Pero sa mata ng kapwa mo, napakadaya mo. Silang lahat nagsikap. Ikaw kung kailan ka mamamatay, saka ka nagsisi. Diba? Para sa ating lahat yan. Next, malapit na po tayo magtapos. Santiago 4:7 up to 8. Ayun na ngayon. Silapit kayo. Eto, what is the time?
Hebreo 4:16. Huling 2 talata. Magsilapit nga tayo, may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ano ibig sabihin nun? Si Pablo kasi nagsasalita nito kaya mabulaklak eh. Ang ibig sabihin lang niya, lumapit tayo sa Diyos, lumapit kayo sa Diyos. Magsilapit tayo silapit nga tayong may pagkakatiwala. Sino yun? Yung lahat na may tiwala pa sa Diyos. Sino po ang may tiwala pa sa Diyos? Itaas ang puso. Therefore, kung may tiwala ka sa Diyos, lumapit ka sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang paghingi ng tulong sa Diyos, every day. Hindi yung pagka nawawalan lang ng preno sa sakyan mo, so kakahingi ng Panginoon, ligtas po ko, Panginoon, shoot sa bangin. Ang paghingi pala ng tulong, hindi sa panahong you are already in danger. Hindi yung kung kailang nakabaong ka na sa pangangailangan. Kahit na hindi ka pa nangangailangan ay maglingkod ka na. Magpasailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos para sa panahong kailangan mo, hindi nakakahiyang humingi ng tulong. Di ba, meron sinasabi ang Diyos, hindi lahat ng nagdarasal ng Panginoon ay Kanyang pinapakinggan. Sino yun? Iyong kaya lang nagdarasal pagkailangan. So, yan, magagandang turo po ito. Next, sa ating huling talata, i-skip mo na yung marami, pare-parehas lang naman yan. Awit 103:13 up to 14, huling talata. Matakot tayo sa Diyos at gumawa tayo ng kagustuhan ng ating Panginoon. Pinakahuling talata. Ito po ang ating huling talata sa araw na ito. Kung paanong ang mga ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon maaawa ang Panginoon sa kanilang nakatatakot sa Kanya. Normally, ganun ano. Yung tatay, pagka walang-walang yan, walang yan ng anak mo, ang anak ay maaari daw lumimot sa magulang. May mga anak na sobrang sama ng loob sa magulang. Pero ang magulang, especially the tatay, ganun din siguro yung nanay, pagpantayin na natin. Kahit gaano kasama ang anak, kayang-kayang patawarin. Ganun ang ama o ina, ang magulang. Ganun din daw ang Diyos. Kahit na nagkulang ka, you still have the time para bumawi. Ang ating moral lesson ngayon, na-realize mong tayo pala'y mahina, minsan tinatamad tayo, minsan ay nakakaisip tayo na parang gusto na nating lumipat sa ibang religion, o ayaw mo nang mag-religion, parang nawawalan ka ng tiwala. Ganun tayo talaga marupok. Parang nakadikit ng kaning lamig. Alam niyo yung kaning lamig? Nung araw elementary, pag kami ay gumagawa ng art activities, dinidikit sa board, sa bulletin board, ang pandikit namin kanin. Pag mga bandang 3:00 na, siyempre mahangin nalulusaw yung kanin, nagkakalaglagan sa baba. Kaya ang tawag doon, nakadikit ng kaning lamig. Kung ang pananampalataya mo ay tila ba nakadikit lang ng kaning lamig, gawan mo ng paraan. Ipuluweld mo. Pagsikapan natin na magpakita sa Diyos na siyang lumikha sa atin, na tayo ay mapagkakatiwalaang alipin, tayo ay matinong alipin, hindi tayo basta-basta lang na mananamba. Hindi man tayo nakikipagkonte sa iba, mas marami pang ang matibay na mananamba sa ibang mali ang relihiyon. Di po ba? Sa iba, mali-mali na nga ang turo, pero pag sinabing 4 na beses silang manambahan, kumpleto, 4 times a week sumasamba, pero mali naman ang turo. Baka sa atin, 1 beses lang, bumabalda pa tayo, tinatamad pa tayo. Nawa po ay hindi ganon. Kung merong araw na magiging pinakamasipag ka of all these weekdays, Monday to Sunday, ipakita natin na Sunday tayo pinakamasipag. Dahil baka pag ang Diyos ang tinamad, natulungan ka. Ano malay natin? Hindi naman natin alam ang posisyon ng Diyos. Maraming mga mabalitaan mo na lang, naglalakad lang, namatay, nasa gasaan. Yung kaya ay upon the willingness ng Diyos kaya o hindi, o parusa ba yan o whatsoever. Hindi natin masabi, di ba?
Mainam na yun, makagayak tayo. Na mangyari man sa atin yung ating masaklap na hantungan ay worth it. Wala tayong sama ng loob. Baka iyon na lang talaga ang oras natin. Yung pinag-aralan natin, ikaw ba'y naniniwala sa oras? Kahit hindi mo oras, pag oras na ng piloto, madadamay ka. Pag nakasakay ka sa aeroplano. So, ibig sabihin, minsan, sa kapabayaan, nadadamay. Kaya kailangan natin merong saklolo. Maglingkod ka raw para any moment na kailangan mo ng tulong ng Diyos, matatanggap mo ang tulong ng Diyos. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kaniyang inaalala na tayo'y alabok at marupok. So this is the moral lesson, the moral value. Matandaan natin na ikaw ay isang nilalang na marupok, huwag kang magmalaki sa Diyos. 3 buwan ka nang hindi nagpapakita sa Diyos. 3 weeks ka nang hindi sumasamba. Hindi ka na nakapananalangin araw-araw. Paggabi, pagtulog mo, tumba ka na lang. Napakarami mo ng pagkukulang sa Diyos. Dahil ikaw ay marupok. Ngunit ngayon, magbabago ka na. Upon realizing na tayo pala marami ng pagkukulang sa Diyos, bumawi po tayo. Sabi ni Pablo, let us involve ourselves, all the parts of ourselves. Kung dati lahat ng sangkapin na idadawit mo sa kasalanan mo, kanang kamay ang nagkasala, damay lahat ng sangkap natin nagiging makasalanan. Ngayon naman bumawi tayo sa pamamagitan ng pagsasara ng ating mga mata. I-include natin sa ating prayers na tayo patawarin ng Diyos sa lahat ng ating pagkakasala. Kaya tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid para sa ating huling panalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mabiyayang araw. Ang pagkakataong ito na amin pong tinanggap mula sa iyo, na kami ay nakapagtapos, nakaganap ng aming gampanin na pagpapasalamat at pagsamba sa iyong banal na kalagayan. Salamat din po, Panginoon, sa kabutihan at kagandahan ng paksa na aming pinag-aralan. Tunay itong naghahatid sa amin ng mabuting unawa, pagbabalik tanaw, na sa lahat ng mga bagay o anumang nakapaligid sa amin, ikaw ang pinakatanghal. Ikaw ang Diyos na buhay na siyang may gawa, may likha ng lahat ng mga bagay, maging ang aming buhay at kalakasan. Sa lahat ng mga hiwaga na iyong ipinatatanaw sa amin, sa bawat paligid ng aming buhay, iyo pong ginanap ito upang ikaw ay aming hanapin at pagtakahan na may lumilikha sa lahat ng mga bagay sa aming paligid. At ikaw ay aming natagpuan na nasa loob ng iyong bahay upang kami ay turuan ng lahat ng kawastuhan ng aming mga pag-uugali. At kami namang lahat ng mga magkakapatid ngayon nangangako na habang kami pinauutang mo po ng lakas at ng mga araw, kami po ay maglilingkod at lalakad ng may katapatan sa iyong kautusan, sa ilalim ng iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po ang mga kapatid na naglalakip ng pasasalamat sa iyo, dahilan sa iba't iba rin namang mga kadahilanan, gayon din ang sangkalahatan po sa amin. Ang bawat kapatid, mula sa maliliit na sanggol hanggang sa mga magulang, ang mga katandaan, ang lahat ng mga ngaral na naririto at hanggang sa mga malalayong puok na kanilang bansa na kinaroroonan, iyo pong ipahatid ang iyong pagpapala, ang mga kagamutan sa mga kapatid na dumaranas ng mga pagkakasakit at mga kalungkutan, malalalim na suliranin sa buhay. Bigyan mo po ng kaliwanagan, kasagutan at kagalingan ang kanilang mga dinaranas na pamimighati sa buhay. At ang lahat ng ito naman ay amin pong tatanggapin, pinasasalamatan namin sa iyong pangalan at aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang nagpasalamat po sa iyong dako ay mangyaring tumindig at tanggapin po ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos. Maging tayo pong lahat na nakakikinig, tanggapin ang pagpapala ng Diyos na buhay. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral,
Tanggapin po natin ang banal na pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Narin ang maupo. Umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at napipisay sa iyong piling. Dalangin, awit ay inihahain sa hana ay marapatin. Banal na handog ang tanging alay na ang iyong lingkod ay bendisyonan na ang kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ang lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na ang kanyang ministeryo. Muli po tayong magtitindig. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po, amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Naririto ang salaping handog na ngayon ay sama-samang itinataguyod, ipinagkakaloob ng iyong mga hamak na alipin, na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito ay amin pa ring inihahandog sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala, pinapangarap ng buong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong kalagayan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan na ang salaping ito ay maging mabuting kasangkapan ng iyong pangasiwaan at ng iyong iglesia upang maitaguyod ang pananatili, ang pagtustos sa lahat ng pag-unlad ng mga proyekto ng iglesia gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. At nawa ang ilang bahagi pa ng salaping ito ay patuloy namang maging kasangkapan ng mga mangangaral sa mga panahon na sila'y naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga dako na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing dumarating ang araw ng mga pananambahan. At ang ilang mga bahagi pa rin ng salaping tinitipo ng iglesia patuloy na magamit ng pangasiwaan sa mga gawaing ikapagpapatuloy pa ng paghahanap ng marami pa sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay
na makaririnig ng iyong mga aral at magsilbing daan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iyong iglesia na tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap po namin ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Kumawit tayo ng doxologia. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang kinakasangkapang mga ngaran, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit, at nawa ang Kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng Kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo. Happy birthday. Yung folder ko, naiuwi mo? Bakit kinalimutan? Tumakas siguro.